Hi Fire Signs, Aries Leo and Sagittarius, welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for March 5, 2024. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito? Okay. Sa araw na ito, kayo ay you're seeking for clarity, truth, katotohanan. Kaya nagre-research kayo, pwedeng through social media, through Google, through books. Pwedeng din sa nag-aaral ang ng bagong skills ang iba sa inyo. Basta may ilan sa inyo may humahawak ng libro dito na may makukuhang learnings or knowledge. Tapos, ayun. Some of you, may mangyaring clarity sa araw na ito. Pwede din na may maging honest sa inyo or kayo po ang naging honest sa kapwa nyo. Ano pa po ang ganap sa araw na ito para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 5, 2024? Okay. Tutol to eh. May nakita ko ditong tutol sa inyong desisyon. May ganap na drama. Some of you. Aries, Leo, and Sagittarius. May nakita po ako dito na nagkaroon kayo ng argument sa kapwa nyo. Nagkaroon ng galit kayo dito eh, nasaktan kayo. Tapos may tutol sa inyong desisyon. Nagkaroon ng drama, some of you. Nagkaroon ng conflict din. Ano pa po ang ganap sa araw na ito, ngayong March 5, 2024, para po kay Aries, Leo, and Sagittarius? Don't worry, kasi may nakita kong happiness dito. Success. Yes, this is success. This is good outcome. So, sa mga nahihirapan ngayon or kahapon, may nakita ako ditong happiness po. Success. Joy. This is a warm feeling. Ano po ang mensahe sa araw na ito ngayong March 5, 2024 para po kay Aries, Leo, and Sagittarius? Baka ito yung dahilan na nagkaroon ng argument or conflict or tutol kasi nagkaroon ng competition dito. So, kailangan nyong ihanda ang inyong self-confidence and courage. Kasi may ganap na challenge. Ano pa po ang mensahe, Spirit's Guide? Actually, this is your energy. Aries, Leo, and Sagittarius. Live life to the fullest. Baka some of you napahinaan ng loob ha. May advice po dito na live life to the fullest. Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 5, 2024. Ano po ang energy ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 5, 2024?
Clarification po sa card na ito. Career and money. Career and money po ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 5, 2024. Clarification po sa card na ito. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 5, 2024. Clarification po sa card na ito. Ngayong, okay. Aries, Leo, and Sagittarius, please visit our channel po. May bago po tayong upload, monthly gabay tarot reading, March 2024. Nakaseparate po iyon. Aries, Leo, and Sagittarius. So, check nyo po yung video nyo. Okay? Ngayong araw na ito, March 5, 2024, para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Nakita ko dito na may dinadala kayong mabigat na bagay. Ngunit malalampasan mo rin ito. This is only temporary. Just keep on going. Tapos sabi po ng card dito na huwag kayong mag-say yes kung hindi kaya ng inyong schedule. Baka kasi na makaranas kayo ng sobrang dami ng gawain. Okay? Baka makaranas kayo ng pagka-burnout. Nabulol na naman ako. Pasensya na po. Again, huwag kayong mag-say yes kung hindi kaya sa inyong schedule. Baka kasi makakaranas ka ng burnout sa sobrang dami ng gawain. Busy ka dito. Busy sa pag-aaral, trabaho. Some of you, nakikita ko dito breadwinner. Super busy kayo ngayon sa trabaho na makaranas ka ng pag-burnout. Kung hindi pa kayo na burnout, yon, huwag kayong mag-say yes ha, kung hindi akmasin yung schedule. Kasi nakita ko dito na sobrang dami, nabibigatan na kayo. And ask for help. Walang masamang hingi ng tulong. Ask for help para hindi mo dala lahat ng gawain mo. Actually, malapit na matapos yung project nyo. So, kapit lang para makabakasyon na kayo. Nakikita ko dito malapit na. Malapit na makompleto ang inyong project. At, okay, marahil nakompleto na or malapit na. Ganon. And the clarification po is... Sabi po ng card dito na it's time to reach out for support and connection. Sabi ko naman sa inyo kanina na hindi masamang mag-ask ng tulong, maghingi ng tulong. Okay? Para hindi kayo mabigatan. Kasi nakikita ko dito na parang nagkaroon kasi ng mistrust dito eh. Hindi ka madaling magtiwala sa isang tao. Ganun. So, kailangan talaga kung nasa darkness kayo ngayon. Kasi, that's very normal. Part ng life natin yan. Kung some of you lonely ngayon kasi may ganap, nagkaroon na isolation dito eh, nakita ko. Tapos, some of you nasa darkness, nahihirapan kayo mag-trust sa ibang tao. So, ang sabi po ng card dito na, it's time to reach out for support and connection. Use your intuition to guide you towards the meaning that resonates. So, kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition upang tulungan ka. Para maturo sa inyo kung sino yung hindi totoo sa inyo, kung sino yung totoo sa inyo, kung ano yung path na tatahakin nyo.
Yan yung maggagabay sa inyo. Yan din yung mag-cheer sa inyo. So, sa hindi pa naalam, sa mga nanonood dyan, sa mga bago, sa mga hindi pa alam kung paano mag-connect sa inyong intuition, iba-iba kasi tayo ng pag-process niyan eh. So, marahil, ito yung paraan nyo. Mag-meditate kayo. Tanungin nyo yung sarili nyo. Kung may sasagot, iyan yung intuition nyo. Write down sa inyong journal. Kung tuloy-tuloy yung sulat nyo, mag-leave muna kayo ng question. Tapos, kung tuloy-tuloy yung sulat nyo, meaning, intuition nyo yan. Kung hindi pa rin, then, take a long walk. Give time to our nature. Then, after nyan, kung maka-feel na kayo ng relaxation, then connect to your intuition. Meditate. Okay? Okay, sa career and money nyo po, I see. May sama kayo ng loob. Nakikita ko yung sama ng loob nyo dito. Nagkaroon ng self-doubt. Kaya pala may isolation ako nakita dito. Disappointment, blame, doubt. Kaya pala hindi kayo madaling magtiwala sa inyong kapwa. Actually, may naalala kayo sa past nyo. Tapos may nakita kong delay sa plano in terms of future. Feeling mo na-trap ka and unable to progress without really understanding why. Sabi po ng card dito, natulungan niyo po daw yung sarili niyo. Accept and move on. Surrender, acceptance, release, and move on. Kasi ang past, hindi yan na magbabago, nangyari na yan. So, i-take mo lang yung lesson na nakuha mo sa past. Kung yung past na naisip nyo ngayon na nagbibigay ng bigat ng pakiramdam, i-release nyo yan. Kasi tapos na yan eh. Kailangan nyo magbigay ng sipag at tiyaga sa present nyo para may better outcome sa future po. So remember, lahat naman ng pagsubok ay may naiwang aral sa ating buhay. So take nyo lang yung learnings, aral na nangyari sa past nyo. Pero actually, super busy nyo dito. Maybe, bigyan mo ito ng time pag nagkaroon kayo ng rest or bakasyon. And may sabi sa akin na ayaw niyong mangyari ulit. Oo, kasi may naulit eh. May sitwasyon ngayon. Tapos ayaw niyong maulit-uli yung pagkakamali. Ayun. Kaya hindi ko kayo masisisi na nagkaroon ng disappointment, mistrust. Pero alam niyo naman na kailangan natin bitawan yan. Okay? Kasi hindi kayo magkakaroon ng growth kung i-adopt nyo pa yung past old emotions nyo. So, alam naman natin na lahat tayo gustong nang magkaroon ng growth, right? So, kailangan yung i-release yan. Okay? Kaya pala sabi dito na huwag kayong malungkot, huwag kayong ma-disappoint. Live life to the fullest. Embrace the truth. Accept nyo yung katotohanan, lalo na nangyari na noon. Embrace the truth and live life to the fullest. Okay? Tapos, kailangan nyo ng courage and self-confidence dito kasi marami kayong gawain. Huwag kayong mapanghinaan ng loob, okay? Kasi usually kung lalabas ito, napanghinaan kayo ng loob eh. So, ayun. Ang sabi po ng card dito na kailangan nyong i-release yan. Surrender. Surrender and accept. Embrace the truth. Kasi actually, yung challenges, marami tayong matutunan dyan. Andyan po yung growth, maturity. And the clarification. Ito, maganda to. Nagkaroon ng new beginning. Yes, kasi nagbigay na kayo ng aksyon.
ito na yung sabi ko sa inyo na nagkaroon ng happiness, success, warm feeling, nagkaroon ng new beginnings and abundance. May parating na job opportunity. Promotion din sa mga nag-apply ng promotion dyan. Ito yung good news para sa inyo. Nang dahil nito, magkakaroon ng financial growth and stability. I-workout nyo tong emotion nyo ha, yung old habits or old emotion. Kasi ito yung naghihintay sa inyo, success and happiness. Kailangan nyo ma-overcome yan. Okay? Don't rush things also. One at a time. Tandahan lang. Kasi busy kayo dito eh. Don't worry, may nakita ko financial growth and stability dito. Basta follow the process. Surrender nyo lang yung old emotions nyo. Ilan sa inyo dito may ready na kayo mag-pursue sa new career path. Kasi may new beginning, di ba? This offer is magbibigay sa iyo ng stability and abundance. Ang ganda, no? May parating na blessing. This is gift from the universe. Posibleng new job opportunity or unexpected sum of money. Nag-take step ka na para ma-enhance o ma-increase yung kaperahan mo. So, action. Kailangan ng action dito. Pagtanggap at aksyon. Ang pagbabago na ito ay unlimited growth towards to your finance. So, claim nyo na. Aries, Leo, and Sagittarius. Ang ganda. Okay. Sa love life, self-love, partnership, and romance. Di ba may nasabi akong conflict dito? Okay. 1, 2, 3 at tatlo na. Tatlo na yung lumabas dito na card na may ganap talaga na argument, conflict. Maybe sa bahay nyo yan. Or sama ng loob nyo sa career nyo, sa trabaho nyo, dala-dala mo sa bahay. Nakikita ko dito. Sabi po ng card dito na mag-iingat po daw kayo sa mga sinasabi at ginagawa nyo. Baka mag-boomerang yan eh. Like, yung labas ng bibig nyo na negative, mag-boomerang yan sa inyo. Nako. So, iwasan nyo yan. Kung ano to, actually love life, some of you love life ito eh. Nakikita ko dito na someone is giving up. Like for example, iniwan ka ng friends o co-worker kasi gusto niyang manalo sa lahat. May nakita kong paghiwalay dito eh. Pwedeng relationship, friendship, co-workers. Kasi nakita ko rin dito sa career niyo. So ayun. Pwede din hindi paghiwalay. Pwedeng umalis ka para sa new journey niyo. Actually, may dito. May nakita talaga akong argument dito or unpleasant conversation. Hindi mo ito maiwasan dahil ito lang paraan para maabot ninyo ang peaceful resolution. So, kailangan talaga sa conversation nyo, ang introduction yan is makipag-uusap ako sa iyo para magkaroon tayo ng peace of mind, magiging maayos at magiging okay. Para mabigyan mo siya ng attention. Gusto niya pala makipagbati. Hindi naman sa yan na, gusto niya makipagbati sa akin. Hindi. Kasi hindi yan, anong tawag nito? Parang rivalry or, yun, competition. Lumabas nga dito. Competition po. Natawa ako kasi, nahanap ko yung word eh. Kasi, it may be happen to your partner, to your kasamahan dyan, sa trabaho nyo. Basta yung araw-araw nyong kausap. Magkakaroon ng honest conversation dito. Pero magkakaroon ng argument. Pero dapat ang inyong intention is magkakayos. Para ma-prompt mo siya at first. Ang i-prompt kita ha, kailangan maayos natin to. I-share ko yung adjustment ko, i-share mo yung adjustment mo. Then,
baguhin natin para hindi tayo magkaroon ng conflict, ganun. Yun ang pag-uusap. So, improve your communication also, Aries, Leo, and Sagittarius. Kung ang iyong kapareha ay palagi naghahanap ng gulo o away at paulit-ulit na dahilan, kahit ilang honest conversation na, ginagawa niya pa rin na para masaktan ka, this card asks you that it is probably time na mag-walk away, mag-decide ka, mag-reflect. Pero nag-uusap kayo dito, you're addressing hurt feelings. Often leads to improved communication. Kailangan talaga improvement sa communication dito. Baka hindi kayo dito. Actually, kung sa relasyon ito, this card tells you na, actually, kung relasyon talaga, relasyon sa kaibigan, sa pamilya, sa inyong kaibigan. This card tells you na ang pagkakaroon ng pagtatalo o pag-aaway sa isang relasyon ay natural element of all relationship. Dito mo makilala ang sarili mo kung paano ka mag-handle ng ganitong sitwasyon. At dito mo rin malalaman kung right time na ba mag-decide, mag-walk away or ano. Kasi ang nakikita ko dito ilang beses na ito na ginawa ng karelasyon nyo. Kasi love is supposed to have peace of mind, right? Magtutulungan kayo. If it is hurting you, it's not love. Lalo na't paulit-ulit. Kayo po mag-decide niyan. Siyempre, buhay niyo po yan. Kailangan magtutulungan kayo kasi kung magtutulungan kayo, relasyon yan dapat magtutulungan. Hindi pwedeng isa lang yung magbigay ng aksyon. Kailangan magtutulungan talaga yung dalawa. Love is supposed to heal you, comfort you, give you peace of mind, give you security. Kung paulit-ulit na po ito, ay Miss Job, kaya ko naman, mahal ko to yung tao Ang tanong, mahal mo ba yung sarili mo? Enough ba yung pagmamahal mo sa sarili mo? Nagkaroon na ba kayo ng time sa inyong sarili na makapag-isip ng mabuti? Kung deserve nyo bang ng ganitong sitwasyon? Isipin nyo. I'm not telling you kung mag-decide kayo ng ganyan na paghiwalay. No. I just wanted to give you an advice kung deserve mo ba. Kasi ang priority natin dito sa reading is peace of mind. Deserve nyo bang masaktan? Pinaalam nyo na sa kanya, ginawa niya pa rin. Anong problema niya? Tanong mo sa kanya, anong problema mo? Pinaalam ko na sa inyo yung adjustment. Pinaalam ko na sa iyo na nasaktan ako sa ganito. Anong problema? Kailangan ba ng adjustment? Ulit? Dahil ano yung expect ko sa future kung gagawin mo pa rin ito? Pag-usapan nyo, magkaroon kayo ng honest conversation. Kasi relasyon yan kailangan ng teamwork, kailangan ng sagot sa kanya. Kung tahimik siya, nako, problema na yan. Give time. Pwedeng mag-give time, give space kayo. Ano tawag nito? Kasi yung space is a sign of respect also. Kung sabi niya na pag-isipan ko muna, kung ang okay yan, pag-isipan muna. Then kailan kayo, bigay ka ng timeline, kailan kayo mag-usap ulit. Pero kung sabi niya, ewan ko ba kung bakit kong ginawa yan, ayun. That's a call sign. Sign na yan. So, pag-isipan niyo po ng mabuti, okay? Actually, magkakaroon ng pagkakaayos dito kung improvement sa inyong communication. Miss Jam, nagkaroon kami ng communication. Hindi. Kailangan nyo talaga na i-find out kung paano kunin yung attention niya. Eye to eye. Ipakita mo sa kanya na seryoso ka. Huwag niyong pangunahan yung emotion nyo na may iiyak kayo. No.
Hold still, kailangan yung pigilan yan. Kailangan yung iparating sa kanya yung adjustment. Kasi nakikita ko is unfair eh. Kung kayo lang parating yung mag-adjust, kayo lang parating yung magbigay ng action, sobrang unfair. Hindi nyo deserve yan. Aries Leo and Sagittarius. Kayo pa na sobra kayong magbigay ng time and effort. Ang iba dito nga eh, busy sa trabaho para sa inyong future. Eh, hindi ako galit. Hindi ako galit ha. Actually, okay. And the clarification is, okay, kailangan talaga ng space dito. I'm sure hindi siya makasagot. Kailangan ng space dito. Kung ang response niya, kailangan niyong mapag-isip, kung tahimik lang siya, kailangan mong i-offer sa kanya, kailangan mo bang pag-isipan yan para mag-usap tayo pagkabukas? Ganon. Bigyan mo siya ng space and respect. Baka ma-pressured eh. Okay? Okay. Gusto niyo mapag-isa, kayong dalawa gusto niyo mapag-isa, mapag-isip, evaluate your priorities. Ito yung gusto kong iparating sa inyo, evaluate your priorities sa buhay nyo and focus sa inyong sarili. Lalo na sa mga single dyan ha, evaluate your priorities and focus on yourself bago ka pumasok sa mundo ng pag-ibig. Sa mga may relasyon, nakaramdam ka ng pagod kasi ito yung nangyari. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nagkaroon kayo na, tama yun, put space talaga. Then, before you do that, mag-set kayo ng timeline. Pagkabukas, next week, next Friday, ganun. Kailangan ng timeline yan para bigyan niya talaga ng oras. Kung darating na yung oras, ganun pa rin siya. Naku, pag-isipan niyo po ng mabuti yan. Love message para po kay Aries, Leo, and Sagittarius sa mga single po ngayong March 5, 2024. Keep your thoughts positive. Actually, kung gagawin nyo to sa kapwa nyo, yung bigyan mo siya ng space, magtataka yan siya. Bakit yung response niya is kabaitan pa rin? Kindness pa rin? Ganun. Lalabas yung konsensya niya. Let go of control and relax into flow. Love message sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon dyan. March 5, 2024 para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cards. May ganap talaga na away. The intensity of a true soul connection includes great highs and great lows. Hindi naman ang relasyon is hindi naman puro yung kasiyahan. May challenges din. May away. Diyan yun, yung sabi ko kanina dito na, diyan mo makilala yung sarili mo kung paano kayo mag-handle sa ganyang sitwasyon. Moment, may pag-uusap. Think of a special moment that brought you much joy with your partner. Love advice, kabuangan love advice po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 5, 2024. Pero kung problema to sa trabaho, same pa rin. Bigyan mo ng time. After sa trabaho nyo, kasi busy kayo dito eh. Act as if your partner is here, whether you have someone in your life or not. Act as if they are with you, so you will always consider them. And physical touch. A tender touch can mean so much.
Wisdom message po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 5, 2024. Adventure, you need to live up to your fullest potential, explore a new direction, and take risks in order to grow as an individual. Change may be uncomfortable, but it is necessary. Kung may ganap na new beginning na sa inyong buhay. So, that is very normal kung nagkaroon ng uncomfortable. Pero kailangan talaga yan kasi nakatadhana yan sa inyo. Sabi po dito, explore a new direction and take risks para sa growth nyo. Okay. Cycle. Pagbabago pa rin to eh. A 9-month cycle is at play. Your current project will take 9 months to mature and benefit you. Commit fully to it. You have all the strength and stamina you need as long as you move forward, not backward. So, ayun. Bigyan ng aksyon. Yung kasabi ko kanina, bigyan ng aksyon. Tapos antayin. Yung tinanim nyo, magbubunga din yan. Okay. Kabo ang advice nyo po. Creative expression. Your soul longs to express itself creatively, and spiritual teacher. You heal with your classes, sessions, and seminars. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 5. Beloved ones, sabi po ni Archangel Chamuel, I am helping you with your spiritual soulmate relationship. Wow! Sabi po dito na ni Archangel Uriel, trust your inner knowledge and act upon it without delay. That is your reading, Aries, Leo, and Sagittarius for today, March 5, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.